Hi guys! This is Alea Jan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, magkano nga ba yung budget ko or yung pocket money ko pauwi ng Pilipinas? So, nag-budget ako kasi sinahuran din ako ng amo ko and then yung sahod ko is nandiyan din and nakaipon ako kahit papano. So, yung budget ko is 70,000 pero 2 beses na ako nag-withdraw ng tig 30 pero may natira pa naman sa wallet ko. Kasi guys, doon ko din kinukuha sa budget ko yung pinapambayad ko sa mga nagtatrabaho sa bahay, yung unang week nila and yung mga materialis na iba and also yung mga kahoy, ganyan. So, ulam namin kasi libre pagkain yung mga nagtatrabaho. So, yung baboy, yung kilo niya is 300 kapag sa city, tapos 280 kapag sa mga booking. So, minsan nagpapabook ako. May nagpo-post or pumupunta sa bahay kung bibili daw ba ng baboy kasi magpapakatay sila. And kanina, yung classmate ko is katay din siya ng baboy and 260 yung kilo. So, kumuha ako ng 3 kilo. So, mas makasave ako kapag ganun. Kaysa sa city, ako bumili na 300 yung kilo. So, yun. Ini-stack ko siya sa ref. And then, yung mga pamangkin ko is nag-aaral. So, nagbibili ako ng hotdog, chorizo, mga ganyan. Para sa longganisa, para sa pag-aaral nila. So, para sa baon nila. Ang gastos ko lang mostly is kapag umaalis kami ng jowa ko. Kasi alternate kami. Bali, ngayon, matutulog kami sa hotel, bukas hindi. Sunod na araw, matutulog, ganyan. So, mahal yung mga pagkain sa resort. Kasi, ano naman siya, halimbawa, yung tosino, itlog, tas sinangag, ano siya, nagre-rate siya ng 300, tas may kasama na yung juice, tsaka saging. So, ganyan yung rate. Doon lang ako nagagastusan and yung pamasahe namin. Kasi, AFAM nga, foreigner nga yung kasama ko. So, hindi sila tumatanggap ng basic na fare. So, ang pamasahe namin is 100 to 150. Pag dalawa kami, maabot ng 200 yung binabayaran namin sa tricycle always. Kaya, minsan nagpapahatid na lang ako sa kapatid ko kapag may pinupuntahan kami. So, minsan, imbes na ipamasahe ko na lang sa tricycle, pinapamasahe ko na lang sa mga pamilya ko. Halimbawa, kahapon, nagpunta kami ngayon ng Seaview dito sa malayo sa amin. So, sinabihan ko yung first cousin ko na ihatid kami. And then, yung pamasahe namin na dapat sa tricycle, binigay na lang namin sa kanya 200. So, natuwa siya. Yung mga ganun na lang. Tapos, yung gastos ko lang naman is bigas. Bumili kami ng 1 sako. And then, more on ulam lang talaga. Sa gala namin, hindi naman masyadong magastos. More on kain lang kami. Kapag kasi pumupunta kami ng city, sumasama yung mga pamangkin ko and nagpo-food trip kami, kumakain kami. Siya, mahilig siyang kumain ng lumpia, yung jowa ko. So, lumpia, banana Q, lahat-lahat kinakain. Tapos yung mga pamangkin ko gusto ng mga fried chicken, ganun. Tapos nagpo-food trip lang kami. So, more on ganun. Tapos, ayun, dinala namin yung mama ko, nagsimba kami nung Sunday kasi nga, pa-thank you kasi gumaling na kahit papano yung papa ko. So, tinreat ko sila sa restaurant. Ayan, so gumastos ako doon ng 1,000. Tapos may mga, halimbawa, bumibisita ako sa isang lugar. Nandyan yung lola ko. Tapos nanghingi sa akin ng pambili ng gamot niya. So, doon napupunta yung pocket money ko. Napupunta sa bigay-bigay. So, binigyan ko ng 1,000. Tapos yung iba nagpunta sa bahay. May maawa ka, 500, tas yung kilala ko dati na nung nandyan ako, ginigising niya ako kada umaga para bigyan ng pandesal kapag nagpupunta siya ng city. So, nabulag siya ngayon dahil sa diabetes, kaya binigyan ko siya ng 500, tas inorderan ko siya ng heater kasi gusto niya daw yun yung pangkape. Ayan. So, thermos. So, yun yung mga na napupunta doon yung budget ko, yung pocket money ko. Pero wala akong masyadong gasto sa ibang bagay. More on pagkain lang talaga. Tas kahapon, nagluto ako ng mga Balenciana, yung mga snacks doon napupunta. And, sa tindahan namin sa, kapag namamalengke ako, sinasama ko na din yung mga kulang sa tindahan, ganyan, mga kape, ganyan, asukal. So, doon ko nilalagay yung budget ko. Meron na lang akong 1 week na natira. So, ang pera ko doon is nagbilang ako kahapon, mga nasa 15 pa.
pero may laman pa naman yung ATM ko. And yun nga, nanghingi ako sa jowa ko ng pang budget sa bahay. Pero patapos na yung bahay kasi may pera pa si mamang, tas may pera pa din ako, tapos mabububunga na yung bahay. So, konti na lang yung kulang niyan, bintana na lang, tapos konting kahit hindi na ganun ka basta matirhan lang talaga, yun talaga yung gusto ko. So, ang problema ko lang siguro yung pabalik na ng Manila, kasi nga yung flight ko is alas 12 ng alas 11 ng hating gabi ata yung flight ko, Bacolod to Manila. So yung dating ko sa airport alas 12, tapos tatambay pa ako sa Manila ng isang araw. Alas 12 na madaling araw ako darating sa airport, tapos sa umaga maglalakad ako kasi nga yung ngipin ko ipapaayos ko to doon, papapastahan ko siya. So yun lang naman yung kailangan kong gawin. And siguro mag-ikot-ikot ako sa mall, gusto kong kumain ng Mang Inasal kasi nagki-crave ako niyan. So siguro pupuntahan ko na lang yung katrabaho ko, tapos kakain na lang kami sa sa Mang Inasal. Favorite ko talaga yan, and hindi ko na naman uli yan matikman. Pero next year is magre-resign na ako. Hindi ko tatapusin yung kontrata ko kasi nga magpa-process na ako ng papel papuntang Amerika. So, ngayon nga sinasabihan na niya ako na wag nang bumalik, mag-process ka na ng papel mo. Ayoko kasi marami pa akong gamit na naiwan doon. Halos kalahati. Marami pa talaga. Puno pa yung cabinet ko. Yung mga winter clothes ko nandun pa. Lahat ng mga gamit ko nandun pa naiwan. So, hindi ko pwedeng iwanan yun. And ayoko din na umalis ako na parang run away ganan. So, gusto ko umalis man ako yung tsaka hindi ko kayang iwan yung amo ko ngayon na walang-wala sila, na alam mo yung kawawa sila. So, gusto ko pag iniwan ko sila yung alam ko na kaya na ng amo ko. So, next year, sabi ko, by March, uuwi ako. So, yun na yung pag-process ng paper. So, nai-stress siya kasi matagal na naman uli kami magkikita. Next year na naman kasi pupunta kami ng Vietnam pag yun. Pero nakaya nga namin yung 7 months na hindi kami nagkita, kaya uli namin to. So, mas nag-strong pa kami, and grabe, nasuka talaga niya yung ugali ko. So, kung sa Hong Kong sabi niya, napaka-sweet ko, parang hindi ako makabasag pinggan. Pagdating dito, demonyo na daw ako pagdating dito sa amin, itong bakasyon ko ngayon. Talaga, yung ugali ko lumabas talaga, maldita. Pero sweet naman ako, pagka inabot lang talaga. Pag sinabihan kita kasi na gawin mo to, tapos paulit-ulit ako, naiinis ako niyan. Gusto ko gawin mo talaga. So, may time na nag-away kami, tapos hindi kami nag-usap. Sabi ko kasi sa kanya, kunin niya yung swimsuit ko. Ang binigay niya sa akin is ibang swimsuit. Tapos sabi niya, aalis na daw siya, mauna na daw siya sa swimming pool. Di umalis siya, hindi ako sumunod. Tapos pagdating niya, hindi ko na siya kinausap. Hanggang sa umabot na kami ng alas 2 ng madaling araw, hindi nakatulog. So, kasi nga, inaantay niya akong kausapin siya. Parati niya akong sinasabihin, kausapin mo na ako, ayusin na natin to, ayusin na natin. Hindi ko siya kinakausap. Nabot talaga ako ng topak. Tapos, yun. Pero okay naman ako pag na talaga. Sabi nga ng mama ko, huwag ko daw pasobrahan yung ugali ko. Kasi, swerte ko na daw, may ganito daw na lalaki, yung iba daw na is masasama ugali. Yung sa akin daw, swerte ko na daw. Huwag ko daw abusuhin. So far, yung budget ko dito is more on bayad sa hotel, and then bigay-bigay lang talaga sa mga kung sino yung pumupunta sa bahay minsan na na nagbibigay ko sa mga kapatid ko, ganyan. Mga ulam namin, yun lang talaga. Wala naman akong ibang ginagalaan kasi hindi naman mahal gumala dito sa sa Sipalay. So, pero yung view guys, hindi mo gugustuhin. Gusto niyo makita? Dito lang tayo. Ito yung labas ng hotel namin. So, ayan yung view sa labas, 'di ba? How good is it? Ayan. Nung nakaraan doon kami nag-check-in sa kabila, siya yung infinity pool. Tapos, ngayon, ito na yung yung chinek-in na namin. So, maganda yung room, 2 kama. I can't take the video kasi nakahubad siya doon. So, dito lang ako sa isang kama. So, maganda. Oo. Magtalokbong daw siya. So, 2 kama siya, guys. Nandun siya sa kabila. Hi! Ayan. So,
Maganda yung view, di ba, sa labas? Dito lang yan sa amin. Napaka-cheap lang, pamasahe lang yung mahal. So, thank you for watching and I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.